Good morning, syempre mga kapatid, napakabilis ng 2 buwan at pasukan na nga. At sabi nga nila rin sa Franz, sa mga naghahanda ng kanilang mga almusal dyan, sa mga bahay ng mga magulang, good work po yan dahil syempre at least binibigyan natin importansya yung breakfast na alam naman natin, ayon sa ilang research, breakfast is the most important meal of the day. At ang tanong, masustansya po ba yung mga inihahandaan yung breakfast o almusal sa inyong mga anak? Naku, yan ang dapat nating i-check dahil syempre dapat masustansya yung mga kinakain ng ating mga chikiting. Hindi lamang sa mga bahay, kundi pati na rin sa mga school dahil nung nabanggit nyo nga, nitong 2013, naglabas ng total ban ang DepEd sa mga junk food saka sa mga carbonated drinks. Kasama na nga dyan yung mga soft drinks dahil masyadong maalat o di kaya masyadong matamis na hindi nga healthy sa mga bata. Ngayon, nandito ako sa Pasig Elementary School na isa sa mga talagang very compliant dito sa pinaka-inutos nga ng DepEd na dapat talagang walang junk food saka soft drinks, no? Sa ngayon, nagpe-prepare si na Ate She. Tingnan nyo, nakikita sila Ate She sa tabi ko. Ito mga basket. Ito mga basket na ito mga kapatid. Ito yung dinadala per classroom. Meron niyang, tulad dito, 6-1. Kumbaga para ito yung section list, may notebook. Tapos dito, nandyan yung mga iba't ibang mga piniprepare nila. May mga biskwit, may nilagang itlog, mayroong puto seko, at iba pa. Depende sa kung anong araw siguro. Para at least itong basket na ito, mga kapatid, dadali na kagad to per section o per classroom para mabilis. Mabilis lang kasi yung recess dito 20 minutes lang recess para hindi naman ma-aakse oras sa mga bata na bumaba pa ng kantin o pumunta ng kantin para doon na mismo sa classroom, ibibenta na lang siguro itong mga pagkain. At yun, pwede na sila kumain agad-agad. Siyempre, mas mura yung presyo. Mamaya, aalamin natin kung ano ba yung mga preparations nitong Pasig Elementary School sa kanilang mga pagkain na inihahanda dito sa kanilang eskwelahan. Good morning, Cheryl! Nako, nandito nga tayo ngayon sa Pasig Elementary School pa rin. At kayo ba, nag-breakfast na? Kayo mga kapatid dyan, nag-almusal na po ba kayo kasama ng inyong mga chikiting? Kung hindi pa, dapat nag-breakfast kayo. Ako, sarap ng breakfast ko. Nilagang saging, saka itlog na nilaga din. Pero yan mga kapatid, sinasabi nga natin, breakfast is one of the most important meal. At sinasabi ko nga, bakit kailangan mag-breakfast sa mga bata? Dahil itong breakfast, mga kapatid, nakakatulong dito para mas mapataas yung intelligence sa mga bata pagdating sa mathematics at saka sa pagbabasa. At nakakatulong din daw yan para mas makapag-concentrate sila na maigi at mas tumatak sa utak nila yung mga pinag-aaralan nila. Yun yung mga benefits ng pagkain ng breakfast every day. At maganda malaman, kausapin natin si nanay. Oy, nanay, good morning po thank you. Nanay Victoria Pida, may anak siyang grade 3. Ikaw, nanay, ang ganda ni mother, Ma'am, anong pinapabaon mo sa inyong mga anak? Usually po, dito sa mga pagkain namin sa canteen, enough naman po, sapat naman po sa kanila, pero kadalasan nagdadala po ko siya ng pack lunch niya kasi meron po silang afternoon session. Okay. Pero mabalik ako sa breakfast, mother. Pinapaalmusal mo rin yung anak mo? Yes po. Nag-aalmusal po sila. Anong oras sila gumigising? 4:30, gising na po yung bata. Malayo po kasi yung house namin. Tapos ang pinapakain mo sa kanya sa almusal, anong niluluto mo? Usually, rice and egg o kung ano pong nape-prepare na pagkain. Oo, yung mabilisan lang, no? Okay na yun. Sige, mami. Okay yan. Good job. Dapat gano'n, Dapat lagi kayo merong pinapakain na almusal. Kahit yun, simpleng itlog, di ba? Tas kanin. Pwede na yun, mga kapatid. At syempre, sabi ko nga, dapat masustansya yung kinakain ng mga bata, hindi lamang sa bahay, kundi pati na rin sa eskwela, sa kanilang mga snacks and recess, no? At maganda, kausapin natin ang school principal itong Pasig Elementary School, si Ma'am Emelita Medina. Good morning, ma'am. Naku, ang gaganda naman ng mga mother dito. Ayan, ma'am, ano ba yung mga food na inihahanda ninyo dito sa school, particularly sa inyong mga recess? Siyempre, meron kami sinusunod na mga menu. Kailangan araw-araw. Like yesterday, sa hot soup namin, nihanda namin ng champurrado. And then today, we now have sopas. So lahat ng inihahanda naman namin na pagkain, of course, ay BFAD and of course, regulated products, no? And of course, we abide by the DepEd order na number 8, ng revised guidelines on canteen management. Kasama po ba dyan yung no junk food saka yung no soft drinks? We are very much particular with that. And then we also consider our Muslim students. For example, sa mga hot soups namin, yung mga sopas, hindi kami naglalagay ng mga pork. Manok ang ginagamit namin. Okay yun, at least para equal nga naman kung sakali. Walang maaapakang karapatan or paniniwala, di ba? Yes, oo. How about naman yung mga presyo, ma'am? Kasi syempre, hindi naman
madaming pera yung mga bata. Oo. Siyempre kukonsider namin yung mga baon ng mga bata. Kaya mababa lang ang aming paninda rito. Like for example, yung hot soup namin, isang tasang sopas namin, 5 pesos lang man yun. Talaga? Yes. Oo. Okay pwede. Oo. Kanina ma'am, nalibot ko. Pinapakita natin ngayon. Yung nasilip ko yung pinakalutuan ninyo, parang daig nyo pa ang karinderya sa dami ng mga naglalaki ang kaldero. Pero napansin ko, yung bawat kaldero na mga sinasalukan nila, may mga nakasulat. Ano yung mga sections po ba yun? Oo, para mas madali na ang pagdidistribute ng mga hot soups nila. And then, usually, talagang ang aming mga janitor, sila ang nagdadala ng mga mainit sa mga kwarto. So nirarasyon talaga kada Nirarasyon- section na? Yes, nirarasyon namin. Kasi we only have 20 minutes recess. We call that supervised recess. So, yung mga basket na yan, inihahatid na yan sa kanila. Kasi pagka lumampas tayo sa 20 minutes, 30 minutes recess natin, maapektuhan yung mga Correct. academic, yung mga learning areas namin. So, meron na kami mga routine para dyan. Mamaya kasi nakapila pa sila sa kantin, di ba? Tapos na yung recess, hindi na sila nakakain at all, no? Ang tanong, no, maganda mamalaman din. Kasi syempre, sabi nyo nga po kanina, dinadala yung mga pagkain sa classroom. Paano? Alam naman natin, minsan yung mga bata, pag na-late ng gising, papasok na ng school, di sila nakapag-breakfast. Pwede ba sila bumili minsan? Hindi naman natin in-encourage lahat na wag mag-breakfast. Pero kung sakaling hindi na sila makapag-breakfast, pwede ba sila bumili dito sa Ay, kantin? of course. Kasi as early as 4:30, andito na yung mga canteen helpers namin, yung aming canteen manager. So, open na tong canteen namin. Alright, Oo. sige po. Ma'am, maraming salamat po sa ating principal. Thank you po Aga niyong gumising at mag-prepare ng mga pagkain. Ayan mga kapatid napakahalaga po ng almusal sa mga bata. At syempre, hindi lang dapat kumakain ng almusal basta-basta, kundi alamin din natin yung sustansyang may dadala niyan o may bibigay niyan sa mga chikiting. Kaya dapat as much as possible, may mga nagtitinda rin naman kung di nyo kaya magluto ng almusal. Meron po mga nagtitinda sa mga kanto, na mga, alam natin, mga healthy rin kahit papano, na mga champurado, sopas, lugaw, na pwede ipakain sa mga bata. Ako, yun ang breakfast ko everyday, champurado, all the way hanggang high school, elementary. So yan sana ugaliin natin mag-almusal araw-araw para lalo sa mga ating mga chikiting para mas tumalino pa sila. Alright, balik sa studio. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.